Asan ang inyo? Eto po, sir. Kasama natin si John Patrick Aquino. Yan. At andito tayo sa Pandi. Anong barangay? Pinagkwartelan po, Pandi, Bulacan. Ayan. Tapos si John ay nasa aquatic plants. Apa. Ayan. So ano to? Ginugrow mo or pinaparami mo lang sila? Apa, pinaparami ko po. Tapos binebenta ko po sa mga pet shop. Sa pet shop mismo? Tapos yung iba po, personal. Okay. Ang maganda dito, dito lang sa bakuran nila John. Punta natin. Sige po. Ayan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Save the date. Introducing Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Makakasama natin ang mga industry experts para tulungan tayong i-explore ang best agriculture venture para sa inyo. So, ang setup ni John ay backyard or ganito talaga ang pag-alaga lang nito. Hindi kailangan pond. Mas nadadalian po kasi ako pagka sa mga batya-batya lang. Dati po kasi direct ako sa lupa. Tapos yung source ko ng tubig galing po sa waste ng mineral yung mga mineralization po. Kaya napepeste po kasi ng mga susudon. Kaya nag-switch ako dito sa mga batya. Sa batya. Okay. So ibig sabihin mas madaling i-manage dito. Opo. Ilang klase ng aquatic plants meron ka dyan? Sa ngayon po siguro mga nasa 80. Wow! 80 klase po. Paano mo na-acquire lahat yan? Binili mo rin sa umpisa? Opo. Dati po, nag-umpisa lang ako sa 20 batya. Hanggang sa naparami ko po. Dati po kasi, napangamahal po kasi ng mga klase ng halaman. Napag-ipunan ko. Hanggang sa naparami ko po. Saan ka nag-start ba makakuha ng mga planting material? Dati po kasi yung pinsan ko po, tinuturuan ako sa aquarium, sa mga aquatic plants. Hanggang sa naturo niya rin sa akin, ginawa po namin negosyo. So, nung pandemic po. Nag-start lang ng pandemic. Opo. So may partner ka dito o solo mo to? Ngayon po, solo na po. Solo mo na. Okay. Patrick, ituro mo nga sa amin isa-isa at i-describe mo yung mga plants. Pangalan ng plants at itsura nila. Saan tayo mag-start? Siguro dito po. Ito po kasi yung bestseller sa akin ngayon. Asan ang bestseller? Ito po. Ang ganda ha? Ludwigia Pantanal po to. So ibig sabihin ito na harvestan mo to? Opo. Tapos ito, harvestin pa lang po. Ito ang harvestin ngayon. Ang ganda no? Opo. Kulay brown po siya pagka nailubog na sa tubig pagtagal. Nag-iiba po kasi itsura ng mga to pagka nalubog na sa tubig. Pero hindi siya namamatay na nasa lubog? Opo. Basta maayos lang po yung pag-aalaga. Kasi may halaman po kasi na maselan, meron na kahit palutang-lutang lang nabubuhay. Anong pangalan nito ulit? Ludwigia Pantanal po. Okay. Ano ba to? Native natin? Hindi. Galing imported din to? Ano po talaga to eh? Imported po to eh. Sa totoo lang. Hanggang sa naparami lang po dito sa Pilipinas. Oh, I see. Ito, bestseller mo. Opo. Ito rin yung pinakamahal. Hindi naman po. Abot kaya lang din po ng mga... Abot kaya. Kasi mabilis din naman po kasi dumami. Kaya yung ibang presyo, inaano ko lang din po. Binababaan ko na lang din po sa iba. Ito po kasi medyo pricey din po kasi ito eh.
Eto po, mga Lotus. Ah, okay. Mabili to. Opo. Pero sa- local to. Ah, Mix na. ito isang klase lang po yan eh. Hindi ko lang po sure kung dito lang talaga sa Pilipinas yan or ano. Hanggang sa naparami ko lang din. Namumulaklak to. Opo. Ang bulaklak po niyan kulay puti. Puti. Mahal to. Oo, nasa 350 po per Ang bulb. isang isa. halaman. Opo. So kagaya nito, ilang halaman to? Siguro po ito, dalawa po to. Tapos ito, dalawa din. Ah, okay. Sa isang batcha, dalawa Opo. lang. Kagandahan naman po sa mga ganyan, sir. Kahit hayaan mo lang po sana siyang dumadami. Dumadami ng kusa. Ito naman po, yung mga pangbenta ko sa pet shop. Ang ganda rin nito. Opo. Mabilis po kasi dumami yan. Tsaka magandang market. Dahil Maganda siya. gusto nila. Gusto po. Gusto- Ginagamit din po nila pang breed sa mga isda. Ah, ibig sabihin, doon siya nagtatago. Anong pangalan nito? Ambulya po. Ambulya. Namumulaklak din, oh. Opo. Talagang nasa lupa rin. Nagkataon lang na pag linagay mo sa aquarium, nabubuhay sila. Opo. Nag-iiba pa po yung itsura nila. Gumaganda. Opo. Natutunan ko po itong technique na to sa mga vlog lang din. Talaga? Kasi mas prefer nila kung gusto daw nilang magparami ng halaman. Mas okay kung nakatanim siya ng hindi nakalubog. Mas mabilis po siyang dumami. Parang halaman lang po dito sa atin. Oo. Ito, may mga, sa mga ornamental plants, meron itong mga to, ah. Opo. Pero aquatic din po. Aquatic Pwede rin din pong ornamental. Anong pangalan yan? Echinidorus redreni po. Mga scientific name ba ang mga, ano ba, alam mong pangalan? Redreni po kasi ang tawag nila dyan. Yung buong pangalan po, Echinidorus. So, Yun po yung kagaya family nito, name ilang nila. halaman to, Patrick? Siguro po to sir, mga nasa, nasa 20 po siguro yan. Kasi may mga maliliit. Ayun, oh, magaganda, oh, yung maliliit. Yung mga maliliit po na yan, nagre-range po ng 250. Etong malalaki, Ayan po, hindi po mother plant ba mother to? plant ko po yan. Saan binibenta mo lang yung maliliit? Opo, yung mga gantong size po. Ito, yung mga gantong size. Yan ang mga 250. Opo, Ganda pala ng presyo, no? retail. Parehas to. Magkaiba po. Oo, Pero iba yung dahon. Isa lang po, isang pamilya. Opo, isang pamilya. Pero magkaiba sila ng klase. Ito naman, ang pangalan nito. Echinidorus yellow sun po. Pero Parehas para mas lang po maganda sila. to, na. Opo. Pero maganda. same price lang din po kasi Same price. nakadepende din po kasi sa sa paglaki ng halaman. Ito, Echinidorus magkakapamilya nga. grandiflorus naman po. magkakapamilya sila. Opo. Ito naman po, medyo bababa ang bigay ko dito kasi mas mabilis siyang dumami. Mas mabilis dumami. So, ibig sabihin, ang planting material mo, lupa. Lupa lang po. Tapos yung batsa mo, walang butas. Wala po. Nai-stackan po ng tubig. Dapat basta ka ng tubig. Opo. Tsaka gantong panahon po, mabilis po talaga silang dumami. Tag-ulan. Ito maganda rin to, oh. Opo. Patrick. Ganda nito. Yan po, Myropilium tuberculatum po. Kapamilya ba niya yung kanina? Hindi. Hindi po. Ganda. By the way, ito mahal to. Ito po sa wholesale, ang bentahan po nito sa retail, 50 pesos, 5 stems. 5 stems, 50 pesos. Opo, cuttings lang po yun. Cutting. Sa retail, ay sa wholesale, Binibigay ko po siya ng 3 pesos, ganun. malaki rin nakita nila. Ha? Pet shop, Opo. Sa Okay. parte man po, nakapagbagsak din ako. nagbabagsak ka rin doon. Opo. Kaso kadalasan po, di ko lang may hawak dun eh. Ito maganda rin to, oh. Yan po, Rotala, Vietnam. Mabenta rin po yan.
Mabilis lang po talagang dumami. Rotala, Vietnam. Okay, ito. Ludwigia Ripens po. Mabenta po siya sa wholesale. Dahil mababa ko lang po siya binibigay sa mga customer ko. Magkano mo binibigay? Sa wholesale po, bigayan po kasi dito piso. Piso per stem po. Pero, Cuttings po. gaano kalaki yung stem na ibinibigay mo na piso? Ito po ang sample. Mga 5 to 6 inches po. Yun yung piso. Opo, yan po. Ganyang kahaba. Piso na to. Opo. Not bad. Kagaya nitong isang timba na to, ilang ganito makukuha mo tuwing harvest? Siguro po, nasa 300. O, see? 300 pesos din. Opo. Isang timba lang. Isang batsa Kasi, lang. 3 to 4 days naman po, babalik din naman po kasi. Ano na naman? Opo. Biri mo, isang batsa, pwede kang maka-harvest ng 300 pesos. Pero in 3 to 4 days, harvest ka na naman. Ibig sabihin sa isang linggo, twice ka magkakaroon. Opo. Isang timba lang yon, may 600 pesos ka. Opo. Malaki, not bad. At ito yung mumurahin lang. Opo. Mumurahin lang yan. Okay, next tayo. Ito po. Amania gracilis po. Dito naman po, medyo pricey po siya. Hindi naman po siya ganun kaganda sa market. Pero may naghahanap pa rin. Hindi Cuttings din. Cuttings din po. Ano naman itsura ng cuttings niya, Patrick? Ito po. Yan. Magkano naman to, Patrick? Sa wholesale po, binibigay ko po yung 3 pesos. Ganun. Mas mahal. Tapos, sa isang cutting, isang batcha, gaano kadaming cuttings makukuha mo? Ito po siguro, mga nasa 200. Kasi big plants po kasi ito. 200 cuttings. Opo. Hindi katulad na itong Ripens na payat. Ito po kasi, jumbo. Kaya, nasisiksik siya masyado. May 600 ka rin. Opo. Pwede every week? Opo. Ganon din po kasi yung ano niyan. Every 3 days, 4 days din? Opo. Mabilis po talagang dumami lahat. May 600 ka every 3 to 4 days. Opo. Parang magandang negosyo itong aquatic plants, ha? Pag ano po, madaming sinusupplyan, ganon. Kasi may time po kasi na betlog din. Talaga? Opo. Anong reason? Kasi madami na rin pong kalaban, ganon. Dumami na. Opo. Ito yung na-discuss natin kanina. Opo. Magkano naman to? Ganon din po. Fresh, 3 pesos din 3 po. pesos per cutting din. Opo. Ganito naman ang itsura ng isang cutting. Tapos, tuwing kailan din? 3 days din? 4 days Ito din? po, ano po, week. Mas Medyo mas mabagal to. matagal to. Every week. Opo. Magkano to? 3 pesos din po. 3 pesos. Sa wholesale po. Pero, binibenta po nila retail yan. Nagre-range po ng 50 pesos, 5 stems. Woo! Opo. Ang layo. Okay. Magaling talaga magbenta yung mga pet shop. Ito po, Bordania Kaysak. Parang damo lang, ah. Opo. Pero, aquatic plants din po siya. Ganito rin po yung cuttings din. cuttings din po. Ganito naman. Magkano naman to? 3 pesos din po. Mahal din. Ito, marami kang makukuha dito. Parang kagaya ng una. Opo. Pero ito po, mahirap po siyang i-maintain kasi natutusta siya. Ay, oo. Hindi siya... Pag sobrang mainit? Opo. Kahit ngayon nag-uulan, medyo mahirap po kasi yung i-maintain to. Kaya... Baka kailangan niya nakanet? Hindi, siguro sa humidity din po kasi nilagay ko na rin po siya sa lilim. Ganun, Ganun pa rin. natutusta pa rin eh. Okay. Ito, Ito po. Parrot spider. mamahalin? Hindi po. Binibigay ko po ng piso per stem Piso per stem. sa wholesale. Ito po, marketable po talaga yan. Sa pet shop po, yan lang po ang laging hanap. Talaga. Opo. Parang pamasa, ganun. Pero maganda rin, ah. Ito po, Ludwigia Cuba. Parang hawig sila ni ano. Opo, Ito. parehas po silang Ludwigia.
pantanal. Pero mas payat siya. Opo, tsaka iba po ang kulay niya pagka nalubog sa Oo. tubig. Anong nagiging kulay nito? Dilaw po. Ooh! Yung buong halaman magiging dilaw? Opo, yung dahon. Si pantanal po, kulay brown naman. Yung nauna kanina. Opo. Ito. Ito magiging brown. Ito po. Magiging brown. Parang ganito po yung kulay niya. Yung dahon niya. Oo, ganito. magiging ganyan. Opo. Okay, next tayo. Ito po, sunset. Ito po, marketable naman din po to sa pet shop. Mabili rin. Mabili po to. Magkano naman yan? Wholesale? Piso ko po binibigay ito. Piso wholesale. lang? Opo. Pero tuwing kailan ka mag-harvest na nito? Mabilis po. Mabilis po itong dumami. Every 3 days din po. 3 days din. Opo. Tapos ganun din kadami nakukuha mo. Mga 300 stems. Opo. Cuttings. Wow. Ito maganda. Nagbubulaklak. Opo. So kahit sa aquarium, mamumulaklak din yan? Hindi na po. Pag linagay mo na sa aquarium, hindi na? Hindi na po. Malalagas na po yung bulaklak niya. Oh, I see. Anong pangalan nito? Ludwigia inclinata red po. Red. Ito maraming nakikita to sa Opo. sa gardens. Opo, pwede rin po itong... Ito po, Pang-landscape. ginagawa nilang design sa aquarium. Yung nakataas na siya sa aquarium. Parang... Pag malalaki aquarium mo. Opo. Anong pangalan niya? Dwarf papyrus po. Kasi Dwarf po may papyrus. ornamental plants po na Malalaki talaga. malalaki po talaga. Kamukha nito. Mahal din. Parehas lang din po ng pantanal. 3 pesos lang din po. 3 pesos per piece. Opo. Anong itsura ng per piece? Ito po. Minsan po kasi gantong kahaba na binibigay ko eh. Ikakat mo lang din. Opo. Di mamamatay na rin yan. Hindi naman po. Mga gaano katagal magtatagal to? Kasi pag natanim naman po yan, na kahit walang ugat, pagtagal, nag-uugat din po siya. Mag-uugat siya. Tinutusok lang po. Tinutusok sa buhangin lang. Lupa po. Mas okay po kung lupa. Ito, itutusok mo lang sa lupa, tutubo na to? Opo. Kasi sa akin, ganito lang. Lahat po yan, tinutusok lang po sa lupa eh. Talaga? Kasi binili ko po yung mga plants na lahat na to. Ano lang din po, cuttings lang din. Hanggang sa naparami ko po. Ito, kakaiba. Ito po, maganda rin po ang market na ito. Maganda market nito. Corimbosa. Ang pangalan? Hygrophila corimbosa po. Corombosa. Tapos, anong kulay nito sa tubig? Green din po. Wala Green. naman pong magbabago sa kanya. Kumbaga, pang-breed din po kasi yun eh. Matibay po kasi. Pang-breed po din ng isda. ano po siya, pang beginner na nag-aquarium. Okay. Kasi po yung karamihan sa mga plants ko dito, yung mga binebenta sa pet shop, yung mga pwede sa beginner. Kasi po may halaman din po ako na high-tech, yung mahirap pong alagaan. Yun po yung binibili ng ibang matatagal na nag-aquarium, yung mga may experience Yung mga na. ano na, veterano na. Opo. Yun din bibilhin nila, yung maselan. Opo. Yan, ang ganda rin yan. Ano Ito ba po, yan? Copea anugaloidea po. Ang presyo niyan, ganun din. 3 pesos po. 3 pesos. Ito paganda to. Opo, ito, maganda rin po to. Mahal? Marketable din po to. Rotala walichi po. Magkano naman to? 3 pesos po. At least mas mahal. Anong itsura ng per cuttings na to? Yan po, yan po kahaba. Ang ganda niya tignan pag yung kumpul, no? Opo. Ito po, kulay pula po to pag nalubog Pag nasa tubig. Opo. Mga ilang days bago magpupula to? Siguro po mga 2 weeks. 2 weeks, pula na siya. Opo. Ito po talaga ang pinakamabenta sa akin. Ito. Opo. Ito, Polygonum Sao Paulo.
Ito po, hindi po siya ganun ka-market sa akin. Kadalasan po, binibigay ko na lang po siya pang freebies, Pang ganun. freebie mo lang. Opo. Pero pag ibebenta mo to, pag may bibili, magkano? Sa wholesale po, binibigay ko po piso, ganun. Piso. Kasi mabilis din naman po dumami. Sobrang dami niya, oh. Siguro po, nagkakalaman siguro yung 500. Talaga? Opo. Pag kinuha mo lahat yan? Opo. Ito, parang Vine. Hindi siya ganun ka-market eh. Hindi siya ano. Ito, Ayan, ito po, Lindernia rotundifolia. Ito, maganda rin po ang market niyan. Kasi, ang bumibili sa akin yan halos yung mga nagtatanim lang din eh. talaga. Nagustuhan nila. Ginagawang ano na lang. Ano po, pinaparami din po nila. Tapos binibenta. Magkano to? Piso rin. Opo. Ito po talaga, mabilis din po dumami. Pero yung bulaklak niya mawawala rin. Opo. Lahat po yun, mawawala po ang Lahat, bulaklak. lahat ng namumulaklak mawawala. Ito, parang magkapamilya siya pero dark. Ito po, Bacopa caroliana. Ito po yung mga ano, yung mga common po talaga, yung pang-beginner po. Pang-beginner din to. Opo. Piso rin. Opo. Okay. Next tayo. Ito. Ito po, Ludwigia White. Ito po talaga yung pinakamahal dati. Kasi sobrang ganda po niya. Kulay puti po kasi yan pag nasa aquarium. Talaga nagiging puti to? Mukha po siyang orchid. Dati magkano to? Dati po, ang bentahan niyan, 250. 5 piraso. 250. 5 piraso. Parang 50 pesos ang isa. Yung hindi pa po ganun kasikat Dami. yung... Opo. Tapos ngayon, magkano na lang to? Eh, ito naman po, binibenta ko naman po ng 5 pesos, 3 pesos, ganun. Same price lang din po sa mga ano, sa mga... So halos lahat sila, no? Nagre-range po ng piso, 3 pesos. Piso to 3 pesos hanggang 5 pesos. Wholesale po. Wholesale lahat yan. Tapos every 3 to 1 week. 3 Opo. days to 1 week yung Pag harvest. na-harvest siya, ilang araw po, babalik na naman po uli sa ganong karami. Ito maganda rin to. Ang ganda niya, oh. Ito po, Rotala nanjensian. Ano itsura nito sa tubig? Ganyan din po, wala din po pinagbago. Pero dapat marunong ka rin mag-arrange, no? Para maganda tingnan. Opo. Tsaka depende rin po kasi sa ilaw ng aquarium. Sa ilaw ng aquarium. Equipment po kasi talagang Magpapaganda sa kanya. papaganda sa aquarium, yung gamit. Mm-mm. Kasi yung halaman po, maganda naman po lahat eh. Ito, para siyang cover, ano? Para siyang cover plant. Ito po, Limnopila Vietnam Mini. Vietnam Mini. Maliit lang po talaga siya. Pero pag sa aquarium po, nakalubog na siya, bilis po niyang humaba. Pag nasa aquarium na. Okay. So more or less, madami pa tayong hindi diniscuss, pero halos yun na yun. May order ka ba ngayon? Meron po. Sige po, Sige, papakita ko. harvest tayo. So Patrick, tuwing deliver mo, magkanong inaabot na halaga? Kadalasan po, 500, 1,000 per tao po yun. Per tao, ilan ang dinadalan mo? Sa kadalasan po, 2, 3. Every day. Hindi naman, sa isang linggo po siguro, nakaka 8 tao kung gano'n. Isang linggo, 8 tao. 8 customer na nun. 1,000 ang isa. Pero meron po talagang time na sobrang dami. Ano rin po paswertehan din po kasi sa negosyo. Paano mo hinanap yung mga buyer mo? Sa mga group po, sa Facebook. Group. Ano po, pasipagan lang po mag-post. Ganun. Mag-post. Sikat na sikat ka sa group niya. Hindi naman po. Madami rin kalaban eh.
Okay. Pero yung buyer mo, malapit sa'yo or malalayo rin? May nagiging buyer po ako sa Baguio, Cebu, Partimar, Lalayo rin. malayo din. Paano pinapadala? LBC o kaya po Lalamove kung dito lang Metro Manila o kaya local. Sa diretso sa pet shop, meron ka? Apo. Malapit lang din dito sa Pandi. Pinakamalapit na po Cartimar. Cartimar, Balagtas, ganyan. Balagtas meron din po. Ibebenta rin nila yon. Opo. Tapos, yung iba naman pong umorder sa akin na nagtatanim din, umorder din po sa akin pagka nauubusan sila ng stock, ganun. Ang benta niya. Kasi yung iba pong kasabayan ko nagtatanim, malakas din po ang benta, nauubusan din sila ng stock. Kaya sa akin po sila lumalapit minsan. So ito talagang pag na-harvest mo lahat to, anong itsura nito? Hindi ganito kaganda. Lilinis po yan. Lilinis. Sige, start tayo mag-harvest. Sige po. Talagang inalagaan ko po talaga to. Hindi po tinipid sa tubig. Tubig. May fertilizer? Apo, meron po. Anong fertilizer mo? Triple 14 po. Triple 14 din. So, i-dilute mo sa tubig? Hindi na po, rekta na po. Inaano ko na lang. Hindi masusunog yung dahon niya? Apo, may mabubulok. Pero kapalit naman po nun, dadami naman po siya. Nung pandemic po, nakakapagbenta po ako nun, 15,000 sa 3 araw. Talaga? Di kalbong-kalbo to nun? Sa lupa pa po ako nagtatanim. Sa lupa pa. Paano ba mag-harvest? May ano ka na, label ka na? Nilalagyan ko po muna ng mga pangalan yung supot. Oo. Tsaka ko po nilalagay sa mga kanya-kanyang lalagyan. So yung umorder sa'yo ngayon, iba-ibang klase? Opo. Itatanim din po niya sa, naman po siya, tiga Pampanga naman po. Tatanim niya doon, paparamihin niya, tapos parang gusto rin po niya mag-start ng gantong negosyo. Kilala mo rin yung mga nag-iista? Hindi po gaano. Kasi sa halaman po ako nag-focus eh. Yan po, lalagay ko lang po yung mga supot Plastic. sa Para pagbalik mo, lagay na lang ng lagay. Yung pinsang ko na po yung pipitas niyan. Okay. Yan, pitasin mo na yan. Ito, 25. Tapos yun din, 25. Yan po, sa wholesale, 25 piraso po yung order niya sa isang klase. Ganun lang, ano? Apo, cuttings lang po. Konti lang yung 25. Madaming klase naman po kasi yung order niya. Tsaka yung budget niya po, Ludwigia White po. Ludwigia White. Ludwigwa. White. So, ayusin niya. Full-time ka dito, Patrick? Apo. Full-time ka? Dati po may trabaho ko. Oo. Mas maganda po yung Full-time mo na lang to? Opo. Tsaka mas nakakaluwag po ako sa oras pagka dito lang. Okay, isa. Next tayo. So yung buyer mo, paano niya pinilian to? Sa Facebook lang din? Apo, Messenger, nag-chat po kami. Tapos, pinakita mo isa-isa? Apo. Tapos namili po siya. Sabi niya, pang tatanim daw po niya, kaya binigay ko sa kanya ng wholesale.
Anong pangalan nitong in-harvest natin? Ludwigia senegalensis po. Paano mo na-memorize ulit yung pangalan yan? Nung bumibili po kasi ko pa isa-isa hanggang sa natandaan ko po. Kasi nung kumikita po ako sa halaman nun, pagka kumita ako, dagdag agad. Dagdag ng dagdag. Bawat klase, ganyan. Pagka merong hindi mabenta, pinapalitan ko po. Ganun. Hindi mo na i-grow? Hindi na po. So around mga 6 inches, no? 6 to 5 inches po. 5 to 6 inches yung haba. Opo. Pagka sobrang haba po kasi, hindi naman po siya ganun kagandang itanim. Anong klaseng lupa ginagamit mo dyan? Clay Ordinaryong, din yan? Hindi. ordinaryong lupa lang po eh. Kasi yung sila, pagka palitan na po yung lupa nito, sila lang din po yung pinapakuha ko ng lupa. Sa bukid lang po. Yung tinatamnan ng palay, ganyan. Opo. Paano mo nasabing palitan? Pagka ano po, hindi na sila ganong kaganda, yung sakal na, hindi na sila makahinga sa sobrang daming ugat siguro sa ano nila, sa batya, nasasakal na. Magre-replant ka talaga. Opo. Magre-replant ka talaga. Yearly po ako mag-replant. So pag nag-replant ka nga, yung batya punong-puno ng ugat. Opo. Yung iba, burak na yung pagka-lupa niya, ganon. Yung ginugupit natin ngayon, Yun po yung pantanal, yung kanina na maganda yung benta. ano pangalan niya ulit? Ludwigia pantanal po. Pantalan. Patrick, ibig sabihin nito, marami ka pang halamang wala sa'yo. Opo. Madami po talagang aquatic plants. Kasi may mga klase po ng carpet, merong moss, may mga ano rin po kasi lumot eh. Oh, okay. Yung mga moss ba, local? Opo, local po yung iba. So, madaling siyang paramihin. Opo. Dati po, sinubukan ko yung mga ibang klase na ganun. Hindi ko po kaya, hindi po ako hiyang doon sa mga ganung halaman. Kaya nag-focus ako sa mga ganito. Stem plants. Pero dati mahilig ka sa halaman, hindi? Hindi po. Wala kang hilig. Na ano lang po kasi maganda yung kitaan dati. Kaya nahiligan ko na kayo. Ngayon gusto mo na siya. Opo. Kaya nakakatawa. Pagka nagsimula ako sa 5 piraso, napapaganyang karami ko. Kasi dati po, ang benta ng halaman nun, retail, ang taas ng presyo. Taas dati. Itong yan ang harvest natin. Anong pangalan nito? Ludwigia inclinata red po. Inclinata red. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.